pari ninyo, aral demonyo yan. Oh. Tao mo lang yan, Pasto. Hmm. Ayan o, Pasto. Ngayon, kung i-question mo, bakit Iglesia ni Cristo bawal mag-asawa sa hindi iglesia? O, ikalawang Korinto 6:14, ano sabi? Do not unite in marriage with unbelievers. O, huwag kayong Unite. mag-aasawa Hindi sa mga naman hindi sinabi merit. sumasampalataya. Ay, naku. Isama. Yan ang nakalagay doon. Anong Nasa ayos hindi? ka talaga. Sabi dito, Nasa ayos ka talaga. para basahin ko na lang sa'yo. Do not unite in marriage with unbelievers. Oh. Yan oh. Do not unite in marriage. Sa salin ng Katoliko, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa hindi sumasampalataya. Footnote ng Juan Trinidad na pare nyo. Bakit? Tignan mo, Pasto. Ano ba Sabi yung ng Katoliko ba? Yung mga XCGI, sumasampalataya yan? sabi ng pare ninyo sa ikalawang Korinto 6:14, sabi ni Juan Trinidad, Kristyano? ang pakikimatok ay ang Mali, pag-aasawa. mali. Di ba? Bakit sa tingin mo yung mga Katoliko hindi ano yan? Believers yan? Hindi talaga believers mali ka yan. dyan. Wala namang wala. believers na may aral demonyo, wala namang ganun. Hindi believers 'yun. Wala ka, Pasto. Hindi naman sumasampalataya ang Katoliko, kasi kung ang Katoliko sumasampalataya, umalis na sana sila diyan, kasi ang sabi ng Diyos, magsilabas kayo bayan ko. Baka mahawa kayo sa babaeng mapakiapid. Oh, di ba? Di ba? Amen ba tayo diyan? Kaya sabi ng pare nyo doon sa ikalawang Korinto 6:14, ang sabi kasi doon, huwag kayong makipamatok sa mga hindi sumasampalataya. Sabi ng pare nyo sa footnote, ang pakikipamatok ang tinutukoy ay ang pag-aasawa. Oh, puntahin mo naman yung pare nyo. Dapat kasi may Biblia kayo ng ano. Saan ba yung Biblia ko? Nasa maleta pa pala yun. May Biblia kayo ng ano, ng mga pare nyo, para hindi kayo magulat pagka ipinakita sa inyo. Halimbawa, yung salin na Biblia ng ating Biblia ng ang ano ba yung BTK? Banal na kasulatan ng ating Panginoon at mananakop na si Kristo Jesus. Yun ang saling na yan. May mga footnote yan ng mga pare nyo, si Juan Trinidad. Oo. Sabi ni Juan Trinidad, ikalawang Korinto 6:14, yung pakikipamatok ang tinutukoy ang pag-aasawa. Kaya nga sa ibang salin, do not unite in marriage. Ngayon, kung hindi ka kumbinsido, titignan mo sa Greek yan, ang tinutukoy talaga yan, pag-aasawa. Yung libro, yung Biblia na yan sa Katoliko, bakit tinihilam nyo? Walang problema dyan. Si Apostol Pablo nga, sumisita sa Yung point dito, propeta ng... Hindi mo ba alam na si Apostol Pablo sumisitas ng mga kasulatang pagano? O ibig sabihin ba masama si Pablo? Ang bira ka. Si Kristo nga eh. Si Kristo nga eh ang yung salita ang sabi ni Kristo sa mga Hudyo na kumakalaban sa kanya, sabi ni Kristo, hindi ba ganin yun nabasa sa inyong kautusan? O di ba? Sumitas din si Kristo eh, kautusan ng mga Hudyo. O masama ba si Kristo? Bira ka. Si Apostol Pablo sumitas ng mga aklat ng mga pagano. Hindi mo ba alam 'yon? Oh. Sino pa yung sulat sa Tito? Sabi ni Apostol Pablo sa Tito, ayon sa propetang kanila. Oh, sipin mo 'yon? Hindi ka nakakaunawa. Ikaw ngayon hindi nakakaunawa eh. Base sa interrogation ko sa iyo, hindi mo na naunawaan. Bahala ka diyan. Hindi ka nakaunawa. Hindi mo naunawaan. Sabi nga ni Apostol Pablo, sabi mo kanina kasi wala kang makita. Alam ang sinasabi mo, Pastor. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ay, alam na alam ko yan, galing ako sa Katoliko. Hindi alam ni Basto yung sinasabi niya, sabi mo, sa akin ka magtanong. Sige na, tanungin mo ako.
Hindi, wala na siyang ano bro mailaban sa akin kaya yun na lang yung conclusion niya, hindi ko raw alam sinasabi ko. Wala na siyang maiba to. Oh, sa akin na lang, baka sakali Napakababaw makaisa. ng Sige, argumento niya. Sabi niya, bakit daw ako tanong gumagamit ka. ng saling katoliko? Hindi niya pala alam, sabi ni Kristo sa mga Hudyo. Hindi niyo baga nabasa sa inyong kautusan? Sabi naman ni Pablo, hindi niyo na ba nabasa sa inyong mga katha? Oh, mali si Pablo, mali si Sa akin, Kristo. Pambira ka, Temple of God. Brad, sa akin ka na lang magtanong, baka sakali makaisa ka. O nga, kasi hindi ka uubra sa akin eh. Kumbaga ako, nasa tuktok na. Ikaw, Ako nasa mahinang nila lang. baba ka pa rin. Mahinang nila lang ako eh. Sa akin ka Papunta ka magtanong. pa lang. Ako, nakarating na. Oo, ganun pala Sige bosto na. ha. Totoo ha. Sa akin ka magtanong. Mahinang nila lang ako eh. Kasi wala na siyang maiba to, sasabihin niya na lang, hindi mo alam sinasabi mo. Yun ang ano niya eh, yun ang scapegoat niya eh. Yan ang Hindi, di scapegoat mo niya alam eh. ang sinasabi mo. O kaya nga, kasi wala ka nang maiba to, yan na lang sasabihin mo, no? Kaya nakakaawa Hindi ka mo bosto. kayang Nakakaawa ka. i-counter yung aking mga mabibigat na argumento sa Kaya iyo. sabi noon, sabi ni Kristo, Wala ka nang hindi masabi. niyo alam ang inyong sinasabi. O, parang ikaw. Very good, Rob. Parang ikaw. Kasi Nakausap ni Cristo. O, see? sabi ni Kristo Hindi mo sa alam ang mga sinasabi Hudyo, mo, bosto. sabi naman ni Kristo sa 8:40 ng Juan, ako'y tao. Sabi naman ng mga Katoliko, Diyos ka. O, sabi ni Kristo, hindi nyo naunawaan ang aking sinasabi. Kayo sa inyong jablo. Kaya nga bawal sa pari ang mag-asawa eh, kasi sa jablo. Yan. Di ba? Di ba, Kuya Lighthouse? Okay. May galit ka sa puso, bastos, sa pare. Eh, Aral ang niya. sabi, May galit ka. ang sabi Aral ng ni, dahilan. ang sabi ni Apostol Kaya Pablo, kayo, mano nyo sa puso nyo. alam nyo, kung alam mo, Temple of God, kung magalit man kami sa mga maling si Kristo nga, ano sabi ni Kristo doon sa mga kumakaaway sa kanya, kayo'y lahi ng mga ulupong, oh, di ba? Di ba? Ano sabi ni Juan Bautista sa mga kumukontra sa kanya? Mga o, di ba? Kayo na yun, kayo yun, O, basto. ay, ganyan ka na kasi wala ka nang Pupunta sa mai-counter harap eh, no? ng Katoliko. Wala ka nang mai-counter, no? Kayo yun. Wala ka nang mai-counter, no? Hindi mo pa Kasi hindi mo nga, pa kabisado paano i-counter, ipidepensa yung aral nyo. Isasabi, bakit natalikod yung aral nyo? Bakit? Hindi naman natalikod ang aral namin eh. Yung aral nyo ang natalikod, kaya nga may Katoliko Bakit eh. 1914 na kayo tinatag? Bakit? O, kasi Bakit katuparan ng 1914 hula na yun. kayo tinatag? Katuparan ng hula O, yun. anong hula? Sige, hula. Sige. Nasa Isayas. Juan Sakyang- 16, sakyan mo yung Isayas hula mo. 43:5-6. Anong hula doon? Oh. O, sige. Anong hula yun? Sabi ng Isayas 43:5-6, dadalhin niya ang kanyang anak na mga anak na lalaki at babae na mula sa malayong silangan sa mga wakas ng lupa. Yung malayong silangan, Pilipinas. Yung mga wakas ng lupa, panahong malapit na ang wakas. Ang paano malalaman kung malapit ng wakas? Nakakasangkutan ng maraming bansa. Yun yung First World War. Kailan yun? July 27, 1914. O, sige. Sakyan Noong kita. July 27, 1914, sa malayong silangan, Pilipinas, ano lumitaw? Iglesia ni Cristo. O, edi natupad yung hula. Yung hula sa Katoliko, meron ba? Meron din. Hindi mo ba alam yun? Sabihin, hula sa lang sa pala kayo. Biblia, meron ding hula patungkol sa Katoliko. Sabi doon sa Revelation, yun anyang patutot na nakaupo sa maraming tubig. O tinawag na Babylonia. Yung babae, sumasagisag yan sa iglesia, pero ang sabi, babaeng patutot, kaya iglesyang marumi o talikod. Ano pa sabi? Nakaupo sa maraming tubig. Ano ibig sabihin nun? Sa 15, nakalaganap sa mga bansa. Universal, Katoliko. Di ba? So yung palang babaeng patutot, iglesia universal o iglesia katolika.
O ano pa? Tinawag na Babylonia. Ang Babylonia, a code name for Rome. Roman. Romana, kaya nga Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Katuparan ng babaeng patutot na nakiapid, nakalaganap, natupad sa Iglesia Katolika. O, di ba? May hula din sa inyo, Brad. Huwag kang mag-alala. Malikod kayo eh. Kayo yung babaeng patutot eh. Dahil sa ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, hindi siya papayag na walang maglilingkod sa kaniyang totoo. Meron siyang hula. O, ganon din sinabi ni Kristo. Meron akong ibang mga tupa, hindi sa kulungang ito. Kaya nga natalikod yung unang iglesia, di ba? Sabi ni Kristo, hindi sa kulungang ito kasi itong kulungang ito, itatalikod to, magiging Katoliko ito eh. Di ba? Sila ay magkakaroon, magiging isang kawan. Yung kawan, Iglesia ni Kristo. Kaya may Iglesia ni Kristo noong July 27, 1914, natupad yung sinabi ng Biblia. Amen? Amen. Diba? Napakasimpleng paliwanag. Supply aral nyo, pagbasto. Hindi mo kayang magpaliwanag ng ano, no? Ikaw naman ang paliwanag. Doon sa Matthew 20, Wala ka. 20, Ikaw naman ang 28, paliwanag. 1920. Ano daw? Mayroon bang ano doon? Natalikod sa Matthew 20, 1920? Matthew Meron ba? 20. Wala. Meron kasi yung natalikod? meron kasi bago mag 28, meron pang Matthew 24. Nakalimutan niya yata na bago mag 28, Basto. meron pang Matthew 24. Ano sabi ni Kristo? Ang maraming magsisitalikod. Di meron. Kayo yun. Marami kayo. Kayo yun. Ay. Malikot kayo sa tunay na... Sabi Church. sabi nga ng pare Ayun. niyo. Sabi nga ng pare niyo, yung mga iglesia ni Kaya nga Kristo. kayong ano eh. Sabi Apostolic succession oh, eh. sabi nga ng pare niyo. Apostolic succession ba kayo? Sabi ng pare niyo. Wala. Sabi ng pare Saan niyo, ba galing si Felix Manalo? makinig ka. Kasi saan galing Felix Manalo? Makinig ka. Basto. Sabi ng pare nyo, 2% Saan galing si Felix lang Manalo? daw ang INC, 2% ang Katoliko daw, marami. O edi kayo na marami kasi susunugin kayo eh. Ikaw Dahil siguro ng buhangin sa dagat. Basto. Oo. No? Dahil mali La, ikaw. mo sa fly. Wala ka namang maipakitang talata ng Biblia. Wala ka namang maipaliwanag na aral nyo. Maraming Kaya ang, pula ang propetang kaya- darating. O, si kaya- Felix Manalo na. ay, Sa Matthew mga, 24, yung hindi ano, po. yung mga bulaang Ikaw propeta, na. Ikaw yung na, mga Basto. ang mga bulaang propeta, Sa sabi akin ka ni magtanong, huwag mo nang Ikaw. pansinin si Basto. Sa akin ka magtanong, huwag mo nang Gaga- pansinin si Basto. Uy, wag ka muna pakialam dyan kasi hindi kita kausap. makinig ka, Temple, sasagutin ko yung Bakit ano mo. nahinaan ka na ba kay Basto? Nahinaan ka na? Hindi. Nahinaan ka kay Basto? Mahina yan si Basto. Ako ang kausap. Naawa lang siya sa iyo kasi di ka makapuntos sa akin eh. Baka daw nahinaan pala siya eh. baka daw sa kanya makapuntos Mahina ka. yan. Oh, tumigil ka na Basto. Nahinaan pala yung kasama mo eh. Nahinaan siya eh. Sa akin ka magtanong, may Mahina ka, matututunan ka sa akin. Sa akin ka magtanong. mahina ka pala Basto eh. Ano, Ay, ganyan ka na lang. papayag ka na Basto? Ganyan ka Sa na akin lang. ka na Wala ka magtanong. nang ano, Hindi. wala ka nang may buga no. Wala nang may Papayag ka buga. Basto? Hindi. Nahinaan na siya? Hindi, bago ko ano, Nahinaan na? sagutin ko muna yung ano niya, Lighthouse, baka umiyak eh. Sabi niya, yung bulaang propeta, kapatid na Felix Manalo daw. Hindi niya pala nabasa yung ano, yung bulaang propeta, nakadamit tupa, no? Nakadamit tupa Hindi o niya nabasa yun. nakadamit Kristo. O tignan niyo yung ano ng pare, yung suot ng pare. Yun yung ganyang ano, Oh, yung di ba? profile niya kuya. Nakadamit Kristo. O edi yung mga bulaang propeta, mga pare. Ang bira. Felix. Ang bira to si Temple. Mabilis umamin ba, no? Tingnan mo inangkin nyo yung Revelation 7 to. Anghel. Anong ginamit ni Felix? Ano? Hagdan o hagdan? Bakit yun bang anghel na yan eh? Literal na anghel na galing sa langit? Wala. Ha? Huwag mag-angkin ng mga talata. Nabasa mo ba yung ano? Nabasa mo ba yung Revelation 7 to? Nabasa mo? O, basahin mo. Hindi mo pala nabasa. Titignan natin kung may yung Felix anghel, Manalo doon. yung anghel saan manggagaling doon sa 7 to?
O may Felix Manalo doon, wala. Sagutin Mabasa, mo. wala. Sagutin mo. Wala. Sagutin mo nga. Sagutin mo nga kung yun bang anghel saan galing. Kasi sabi mo may pakpak yun. O, saan galing yung anghel na may pakpak? Sabla-sabla yung aral Hindi mo alam, hindi ka makasagot. Mahirap ba yung tanong ko, Kuya Lighthouse? Sablay, sablay ka basta. Mahirap ba yung tanong ko, Kuya Lighthouse? Ano, Mahirap daw. pinapasa mo na kay Lighthouse? Mahirap pala eh. Mahirap pala. Hindi, basta pinapasa mo na Hindi kay kasi Lighthouse. di ka naman Pinapasa mo sumasagot. na. Di ka naman sumasagot. Sige, Kaya tanong. Akin ka na lang. sabihin. Para Sumagot ka na. Lighthouse, Eh, ah. takot ka na ba sa akin? Tumahimik ka na dyan, basto. Tumahimik kasi takot Lighthouse ka lang na. kausap ko. Tahimik ka na Takot walang ka basto. na. Ako muna sasagot yan. Takot ka na. Lighthouse na, si Lighthouse na. Tumahimik ka muna, basto kasi Ah, sige, nahinaan okay. sa'yo. Mahina ka daw, basto eh. Mahina. Tanong ka na. Mahina ka. Lighthouse naman. Kasi nahinaan si Lighthouse kay basto eh. Kaya tumahimik ka ng basto ha. Oo. Sige na, tanong na. Sige, banat. Banat, Lighthouse. Magtanong ka na lang. Tira. Sagutin kita. Magtanong ka, sagutin kita. Tatanong ko sa'yo ha. Ako na. Oh. Sa Pagtapos Revelation niyang magtanong, 7. sasagot. May Makinig ka muna. mababasa Lagay mo muna ba tayo ng letra, premise. for letra ha, si Felix Manalo doon. 7-2. Sandali lang. Sagot ka lang. Oo. Oo nga. Eh, bias Oo. yan, bias. Lighthouse, ha? Ganito. Hindi. Makinig ka muna, maglalagay ako ng premise. Magtatanong ka, sasagot ako. Pagkatapos kong sumagot, ako naman ang Oo, magtatanong letra for sa'yo. letra. Oh. I forgot. Kaya magsisimula magtanong. Sige. Ibang tanong, Lighthouse ha. Letra sige. for letra, may mababasa kang Felix Manalo doon sa Revelation 7-2. Sagot? Makinig ka sa sagot ko, ha? Makinig ka sa sagot ko. Oh, sige. Makinig ka. Manan. Oh, sige. Kung ang hino, Kita ka. makinig Kanina ka. Kulit mo ah. Sasagot ako eh. Kanina nga Makinig ka. nakikinig na nga. Kaya nga sabi ko Makinig sagot ka, eh. sasagot ako. Kaya nga sinabi Kaya ko nga, na makinig eh. ka, sasagot ako. Ang kulit. Kaya nga nakikinig na nga. Ang kulit Ito mo nga, ah. sasagot na. Kulit mo talaga. Sige, Ano makinig ka, ha? Ito ang sagot ko. Eh, Ito na ang sagot nakikinig ko. na nga. makinig ka. Kulit mo. Tumahimik ka na. Paano nga kung makasasagot, hindi kaya ka nga tumatahimik? Pusang alaw ka eh. Tumahimik ka na para makasagot ako. Tumahimik ka. Kanina nga. Tumahimik ka na para Kaya nga makasagot sumagot ka. Sabi ko sumagot ka na eh. Ito na, sasagot na ako. Hindi ka talaga nakakaintindi ng isang salita eh. Yan. Sige, banat. Sige na. Makinig ka, itong sagot ko. Kaya nga nakikinig na nga. Ang kulit nito. Hindi ka na. Kung sa Apokalipsis 7:2 inilagay, Litra por litra. makinig ka, hindi mo ako nagbabatiin ka eh. Tumahimik sige na ka nga. muna, Kanina ka pa. tumahimik ka muna at sasagot ako. Sige na. Ang Ito ang sagot ko Meron ha. wala. Maglalagay ako ng premise ha. Meron wala. Ito. Makinig ka muna. Makinig ka muna. sagutin mo muna. Sino bang sasagot? Ikaw nga eh. Oh. Yung bang sagot ko, pwede yung pakialaman kung anong isasagot ko. Sagutin mo. Paliwanag Ito. mo. Ito nga, Wala. magpapaliwanag nga, makinig ka na, tumahimik ka na. Tumahimik ka ng 1 minuto lang. Tumatahimik na nga eh. Kanina Oh, 1 minuto lang, tumahimik ka. Ito ang sagot ko.
Kung sa Apokalipsis 7:2 nakalagay ang Felix Manalo, ilang milyon ngayon ang Felix Manalo? Kayo na ang sumagot. Yun ang tanong ko. Ilang milyon? Ilang milyon ngayon ang Felix Manalo kung nakalagay ang Felix Manalo? Ilang milyon ngayon? Sabi ko, pagkatapos kong sumagot, magtatanong din ako. Yun ang sagot ko at may tanong din. Kung ang nakalagay, kung sa City 2 nakalagay ang Felix Manalo, ilang milyon ngayon ang Felix Manalo? Wala na, tumahimik na siya. Wala na, babay na. Yan. Sagutin mo sarili mo kasi nagtatanong pa ako tapos magpo-question ka. Ano pa ba naman? Kung hindi ka naman hindi mo pa nasasagot yung tanong ko ah. About water? The gas station? Water? Ano ba yung tanong, Temple? Expand mo kami dalawa, Kuya Biorista. Ako ni ano, ini-host eh. Sino ba unang magtatanong? Apokalipsis 7:2-3 ba? 723 ba? Sige, Direct to 723 the lang. point. 723 lang, Temple, wag kang lalayo sa paksa. Oh, 7 to 3. Oh, may mababasa kang Felix Manalo doon. Okay. Kung ang pangalan ng kapatid na Felix Y. Manalo ang hahanapin mo sa 723, wala kang mababasa. Pero tandaan mo, teka lang, sumasagot pa ako. Yan ang hirap eh. Pero tandaan mo, pero tandaan mo, ang hinuhulaan sa 723 eh hindi yung pangalan, kundi yung mismong gagampanan nung hinuhulaan. Ano ba yung gagampanan ng hinuhulaan? Eh yun yung pagtatatak. 'Di ba? Sabi doon, merong ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak Okay, ng okay. Diyos na buhay. Yeah, you will. Okay. I will wait you here, okay? English ba eh. Bobo ka ba? Question na. Next question na. Next question. Anong pinangtatak ni Felix Manalo? Sagot, yung tatak doon, hindi yun literal. Kumbaga, parang pantatak ng sa papel, hindi ganon. Yung tatak na binabanggit doon, yun yung salita ng Diyos. Pangangaral, Efeso 1:13 hanggang 14. Huwag mong gagawin literal yung tatak na binabanggit sa talata. Kasi ang Apokalipsis, yan ay mga propesiya na isinulat. Meron mga literal, meron ding hindi literal. Merong mga naganap na at merong magaganap pa lang. Kaya wag mong gawing literal yung ibig sabihin ng tatak doon. Yung tatak na binabanggit doon, Efeso 1:13 hanggang 14, ay salita ng Diyos pangangaral. Next question. Pangatlong tanong. Lahat ba ng buong mundo natatakan niyo yung Felix Manalo na? Sagot. Yung pagtatatak na binabanggit doon, malapit na. Malapit ng matatakan kung gusto mong hinahanap ay buong mundo. Malapit na. Kasi sabi doon sa talata, hayag na hayag nga sa amin yung hula eh. Bakit? Sabi doon sa talata, hanggang sa amin matatakan. Hanggang ngayon, nagtatatak pa din, bro. Kung di mo alam. Kaya nga marami nang lumipat sa iglesia ni Kristong nakauwa ng aral eh. Yun yung mga natatakan na napaanib na sa iglesia ni Kristo na aming sinasampalatayanan. Na yung ibang anghel na binabanggit doon, walang iba
kundi ang kapatid na Felix Y. Manalo. Next question. Pangapat na tanong. Pangapat na tanong. Bakit 100 years? Wala pang maraming natatakan. Bakit? Oh, sagot. Sagot. Ito sagot, liliwanagin. Sagot, meet ka muna. Sagot. Tanong mo, bakit wala pang natatakan? Marami na nga natatakan, bro eh. Sabi sa talata sa Biblia, araw-araw idinadagdag sa iglesia ang maliligtas. Yan eh. Yan yung katotohanan na nakasulat sa Biblia. Sabi ng talata, araw-araw sa iglesyang nagdadagdag ng maliligtas. Ngayon, gaano naman karami yung mapapahamak? Ayon din sa Apokalipsis 20, sa at patuloy pa, kasindami ng buhangin sa dagat. Kayo yon ang kinatuparan nun, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kasi kayo nagkiklaim na marami eh. Ano sabi sa talata ng Biblia? Kasindami ng buhangin sa dagat ang mapapahamak. Hayag na hayag sa inyo yon. Panglimang tanong. Panglimang tanong, bakit Pilipino lang natatatakan? Mali ka dyan. Mali ka dyan. Sa ibang bansa, merong kaanib na mga ibang lahi, hindi lang basta Pilipino, bro. Mali ka dyan. Diyan ka nagkakamali. Kung susundan mo ang INC News, lahat ng mga ipinalalabas sa YouTube, may mga ibang lahi na na napaanib sa tunay na iglesia. Bakit manuscript? Bakit Tapos hindi na yan. nyo pa natatakan yung Saudi Arabia? Yung Saudi Arabia, hindi nyo pa natatakan. Bakit? Ako na Saudi Arabia, magtatanong. bakit? Ako na magtatanong. Ako na. Sige. Yan, lahat ng mga sagot ni manuscript at mga paliwanag niya panay kasinungalingan kasi hindi ko nakikita sa buong mundo manuscript yung pagtatatak hanggang ngayon hindi pa nakarating lahat-lahat, hindi pa ang tatak ni Felix Manalo wala pa sa kalingkingan. That's it. Okay, simplihan lang natin. Simplihan lang natin yung tanong. Simple lang. Tinutuligsa nyo ang kapatid na Felix Y. Manalo doon sa ibang anghel na binabanggit na 723 o Apokalipsis 7:3. Ito tanong ko sa iyo, Temple of God. Simple lang. Kung hindi si kapatid na Felix Y. Manalo ang binabanggit na ibang anghel sa Apokalipsis 7:3 sa stand ng RCC o Iglesia Katolika Apostolika Romana, sino ang tinutukoy? Categorical. Wait. Tingnan mo na. Manuscript, may ginagawa pa ako sa... Ako na lang ang sasagot. Parang nahirapan sa tanong Kasi dati naman akong Katoliko, ako na lang sasagot. Unang tanong Sa Katoliko, unang tanong pa lang kaya basta para Sige, hintayin natin sagot niya. Sige, hintayin. Kuya View, magandang hapon po, Kuya View, Kuya Basto, Kuya. Yan. Sarap niya na. Simple lang, no? Simple lang tanong, no? Sarap niya, no? Kuya Bay, tama naman yung tanong ko, kuya, no? Kuya Basto, mga kuya. Tama na may tanong kasi ko, no? tinututulan ng Felix yun. hindi ko lang alam bro kung masasagot niya yung tanong na yan. Ang hirap ng tanong yan para sa kanila eh. Hindi, tama naman, oo. Kasi tutol siya, di ba? Simple lang tanong ko, sino yun? Ito, manuscript. Wala kaming doctrine ng ganyan. That's it. Sa Katoliko, walang doctrines na ganyan sa amin. Pwede na po ako mag-next question, Kuya View. Pwede na? Next question. Okay, sabi mo, Tanong na. Temple, sabi mo, wala kayong doktrina.
patungkol sa ibang anghel na binabanggit sa 7:2-3 ng Apokalipsis. Ito ngayon tanong, may nagsasabi ibang Katoliko si Kristo ang binabanggit. May nagsasabi ibang Katoliko literal na anghel ang binabanggit. Tanong, alin ang mali sa dalawa nilang binanggit? Ano yun? Mali. Mali si Felix Manalo doon. Mali. Next to. Categorical Kuya Next Bio, question. yung tanong ko. Categorical po yung yung Kuya Bio yung tanong ko. Kasi sabi niya wala daw silang stand doon. Kasi merong ibang Katoliko na nagsasabi na yung ibang anghel doon Kuya Bio si Kristo. Merong Katoliko na nagsasabi ang ibang anghel doon literal na anghel. Kaya ang tanong ko sa kanila, doon sa dalawang binanggit na stand ng Katoliko, ano ang mali? Ang masasabi ko, mali si Felix Manalo doon. Mali. Ayaw nang sumagot, Kuya Bio, no? Sige, iwan ko na siya dyan. Pangatlong tanong. Sige, pangatlong tanong. Yung tatak na binabanggit doon, tanggap mo na yun yung pangangaral, yes or no? Categorical. Parang nahihirapan na, Kuya Bio, Parang kinain na ng purgatorio, Walang tatak doon. Walang tatak. Ano? Wala ka mababasang tatak. Walang mababasang Walang tatak. tatak? Sige. Sabi mo, walang mababasang tatak. Sige, basahin nga natin. Okay. Sabi mo, walang mababasa. Apokalipsis 7:2-3. Sabi mo, walang mababasang tatak. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatang araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag niyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Tanong, meron bang nabanggit na tatak? Meron o wala? Categorical. Tatak lang sa noo. Okay, next Tatak lang yun sa question. noo, hindi aral. Okay, Next question. Kung meron nabanggit sa tatak, yung ba'y pangangaral o hindi pangangaral? Categorical. Hindi pangangaral yun, manuscript. Unawa mo lang yun. Okay, sabi mo hindi pangangaral yon. Sabi mo hindi pangangaral yon. Ayon sa Efeso 1:13 hanggang 14, bago ako magtanong Kuya Bio, babasahin ko muna. Efeso 1:13, 14, basa. Na sa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral na katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya at kayo'y tinataka ng Espiritu Santo ng ipinangako na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Ito ngayon tanong ko, batay dito sa Efeso 1:13 hanggang 14, bago mo taglayin yung tatak ng Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos, kailangan mo muna mapakinggan ng aral o hindi mo kailangan mapakinggan ng aral? Categorical. Mali, walang sinabing aral doon. Tatak ng espiritu lang yun. Walang aral. Okay na ako? Ayaw sumagot. Wala. Bugbog si Temple. Walang mababasang aral doon. Manuscript. Okay. Mali yung ano. Okay na ako, Mali. Mr. Kuya Bio, okay na ako. Conclusion na, conclusion. Okay. Okay. Ayan. Magandang hapon, no? Nahayag yung kasinungalingan netong ni Temple na Katoliko. Una, tinanong natin siya, sino ka ko yung binabanggit? Wala.
siyang nabanggit. Meron nagsasabing Katoliko, yun daw ay literal na anghel. Meron nagsasabi Katoliko, si Kristo daw. So, hindi niya alam yun. Ngayon, tinanong ko siya kung meron bang tatak doon. Sabi niya kanina, wala. Nung binasa natin yung talata, meron naman na daw. Ano ba talaga? Temple. O, sinundan ko siya doon sa tatak. Yung baka ko'y pangangaral o hindi pangangaral, hindi daw pangangaral yun. Binasa ko yung Efeso 1:13 hanggang 14. Bago mo taglayin yung tatak na Espiritu Santo, ano sabi sa talata? Kailangan mo munang mapakinggan yung aral. Di ba? Ganyan sila, balok-balok tutin yung talata. Hindi kasi nila nauunawaan yung nakasulat sa Apokalipsis 7:2-3. Ang ginagawa lang po ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, tutol lang sila ng tutol dun sa talata. Pero, doon sa 723, yung tatak doon, yun yung pangangaral. Kaya nga binasa ko Efeso 1:13 hanggang 14. Basahin nga ulit natin. Hindi ata naunawaan ni Temple na sa kanyo kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan. Bago mo taglayin, Temple, yung tatak ng Espiritu Santo, kailangan mo munang mapakinggan yung aral ng katotohanan. Yun yung binabanggit na tatak sa 723. Kaya yung ibang anghel na binabanggit doon, sa saling Katoliko, messenger, sugo. Oh, paano pagka nabasa ko sa salin ng Katoliko na yung ibang anghel na binabanggit doon, messenger? Oh, edi wala na. Finish na. Kasi tinututulan nyo, ibang anghel doon, hindi sugo eh. Oh, paano pagka nabasa ko, saling Katoliko, yung ibang anghel doon, messenger, sugo. Oh. Mali yun, Oh, Manus ito, Grip. ay, Basahin mo sa Matthew. nasasaktan. Basahin mo sa Matthew, Kuya Bio. Matthew 28, 19-20. Basahin mo yun. Kuya Bio, Ah? may type pa po oh. Umiyak na po. Mali. Nasaktan. Ayan, di ba? Kaya sa makatwid, hindi kasi nila nauunawaan yung Apokalipsis 7:2-3. Makatutol lang sila. Yan ang hirap eh. Tutol kayo ng tutol. Tutol kayo ng tutol. Pagka tinanong kayo kung sino yun, wala kayong mabanggit na Mali yung pangalan. aral mo, Manus Grip. Di ba? Mali. Mali yun, Ito, mali. Kuya Bio, binabatin na ako, nagko-conclusion ako. Pero okay na ako doon, ano. Okay na. Nabat yun eh. Mamaya na. O, sige, kayo naman. May tanong. Dito, may tanong ako dyan. Sa kanya, may tanong ako. Ito, may tanong ako sa iyo. Sagutin mo. Hindi. Ano na una sa dalawa? Simbahan o Biblia? Sagot. Sagot. Kalma, huwag ka nagagalit. Kaayos-ayos ko ka. Mute ka muna para sasagutin na kita. Mute. Ang nauna, kung sa tanong mo kung alin ang nauna, simbahan ba o Biblia, claim nyo kasi yan eh, na simbahan ang nauna. Mali! Biblia! Panahon pa lang ng apostol, tapos na yung Biblia. Ikaw naman eh. Mali ka. Nauna ang simbahan muna. Pangalawa lang ang Biblia. Talo ka na Kita mo, agad. tanggap yung sagot ko. Ng mga Biblia. Oh. Sino nag-compile ng mga Biblia? Sino nag-compile ng Biblia? Di mga apostol. Hindi naman sa inyo yung Biblia. Claim nyo lang yan. Guni-gunin nyo lang yan. Panahon pa lang ng mga apostol, may Biblia na. Di mo ba alam yon? Na panahon pa lang ng mga apostol, may Biblia na. Claim nyo lang yan. Na kayo yung nag-compile, hindi. Kayo lang yung nag-translate. Pero hindi kayo nag-compile. Magkaiba yung translation sa compilation. Next question. Sino naglay ng Biblia? Sino naglay ng mga talata ng Biblia? Ano? Sino naglagay ng mga talata ng Biblia? Di yung mga apostol.
Kaya nga 'di ba sabi sa Biblia, mga sulat ni Apostol Juan, mga sulat ni Timoteo, mga sulat ni Apostol Pablo, mga sulat ni Apostol Pedro. 'Di ba? Ay, Translate nyo naka. lang. Translate nyo lang pero hindi kayo nag-compile. Mamaya pag ako nagtanong sa'yo, patunayan mo nag-compile ha. Sige, tingnan natin. Next question. Wala na tatanong. Panay mali na siya lahat eh. Sige, ako Ito naman na binabasa ko magtatanong. dito. Ako Nag-comprise na naman mga Katoliko. magtatanong. Sige, ako naman magtatanong. Sige. Ang liwanag lang eh. Sabi ko sa iyo, ang nagbigay ang nauna ang simbahan, pangalawa lang ang Biblia. Kasi nauna yun eh. Sino ba nagtatag sino nag-compress lahat ng mga Biblia? Katoliko. Naglagay ng mga talata niyan, Katoliko din. Wala nang iba, hindi naman mga INC. Bago lang kayo, sinulpot lang kayo sa Pilipinas. Kung anong sekta man kayong tinatag. Mga sulpot na tinatawag, hindi sa kanila yung sariling Biblia nga lang, hindi nila maunawaan paano basahin. Ayun lang, wala na. Okay. Okay. Sige, 5 tanong. Ipinipilit mo na kayo nag-compile ng Biblia. Ito ngayon ang tanong ko sa'yo. Makinig kang mabuti. Panahon pa lang ba ng mga apostol may Biblia na? Meron o wala? Categorical. Sagutin mo. Paulit ako ng tanong, ano? Ulit ang tanong. Sabi mo, kayo nag-compile ng Biblia. Tanong, panahon pa lang ba ng mga apostol, panahon ng ating Panginoong Jesucristo, may Biblia na, meron o wala? Categorical. Simbahan mo ng tinatag. Pangalawa lang ang Biblia. Objection. Categorical yung tanong ko. Nag-chat GPT pa po ata, Kuya Bio. Parang sarap po ng ulam niyo, Kuya Bio ah. Sige po, baka busog, Kuya Bio. Mamaya, Kuya Bio, yung sagot ni John Michael, 1 buwan din kita mo. Nagkape na. Nagkape na. Isang tanong pa lang eh. Lang. Nawala. Ulit ang tanong. Sabi nyo, kayo nag-compile ng Biblia. Tanong, panahon pa lang ba ng mga apostol? Panahon pa lang ba ng ating Panginoong Jesucristo na may Biblia na ba? Meron na wala? Meron lumang tipan. Amen. Okay, next question. Yung bagong tipan wala pa. Oh. Nag-complete lahat niya ng mga Katoliko. Naglagay ng mga talata, Katoliko. Okay, next question. Katoliko lahat naglagay ng mga talata ng Biblia. Okay, next question. Sabi mo, panahon pa lang ng mga apostol, may Biblia na, which is na yun yung lumang tipan. Ito ngayon ang tanong ko sa'yo. Si Saint Jerome o si Jerome, ano ginawa niya? Kinumpile o translate? Categorical. Pareho lang.
Ha? Categorical. Kinumpile at Pareho nga lang. translate. Wait lang. Pero Si Jerome. pareho nga lang sagot ko, pareho. Pareho Ulitin lang, kita pareho. mga categorical kasi yung tanong ko eh. Si Jerome, ano ginawa niya? Kinumpile o translate? Inumpalis niya yung mga Biblia. Gamit ang Latin. Okay, sundan kita. Sabi mo, kinompress niya yung Biblia gamit yung Latin. Yung Latin Vulgate, idinagdag na salin o hindi idinagdag na salin? Categorical. Wala na, nagka-clear na ulit, Kuya Bill. Ulit, sabi mo, kinumpile kasama yung Latin. Yung Vulgata Latina, translate o hindi translate? Categorical. Hindi. Ganun pa din ang salin. Papaano pag kami naipakita kong referensya na yung Vulgata Latina translation, aaminin mo sinungaling ka? Hindi. Babalikan ko yung tanong sa'yo. Yung Vulgata Latina, salin ng Biblia o hindi salin ng Biblia? Categorical. Salin ng... Siyempre, sinali ng Biblia yun. Amen! Okay. Salin ng Biblia pala eh. Tapos na naman. Okay na ako, Kuya View. Kaso, wala ka pa din. Wala. Ayan. Wala na akong Okay na. papaliwanag. Mali na din siya. Hindi ikaw. Ako na. Mute ka muna dyan. Napansin niyo yung sagutan ng mga Katoliko nating kausap dito. Umamin siya bandang huli na yung Vulgata Latina, ano daw? Translation. Hindi niya ata alam na idinagdag yun salin na yun. Kaya nga 66 books lang yung amin sinasampalatayanan eh. Yung 7, yun yung mga tinatawag na hindi kinasiyang aklat. Sure. Yun yung mga apokripa. Teka lang, nagpapahayag ako. Kaya mali eh. 66 lang yan. 66 lang yan. Noon translate ni Jerome. Nung namatay si Jerome, hindi ata nang alam nitong kaibigan nating Katoliko, dinagdagan. Kaya naging 73. I-translate lang yan. Yung Jerome nyo, translation lang yung translator, hindi nag-compile. Kaya nga yung Vulgata Latina, translation yun eh. Paano mo sasabihin kayo nag-compile? Di ba? Yan kasi hirap, claim kasi kayo ng claim. Sasabihin nyo, sa amin yung Biblia, sa amin yung Biblia, kami may-ari ng Biblia. Hindi nyo naman alam yung history. Paano ngayon yan? Umamin ka na yung Vulgata Latina translation. Kasama ba yon sa kinasihang aklat? Hindi. Kaya nga dinagdag lang eh. 66 lang dapat yan. Ginawa nyo 73. Isinama nyo yung mga apokripa. Di ba? Yan kasi hirap sa claim ng claim. Hindi nahayag sa iyo kasi sinungalingan mo, sasabihin mo kayo nag-compile, pero hindi naman pala, umamin ka din bandang huli. Okay na ako, Kuya View. Wala na akong tatanong sa kanya. Wala naman siyang Talagang tunay na aklat talaga yun. Kasi yung ginagamit nyo, tinanggal ni Martin Luther. Tandaan mo ha. Kasi ganito, papaliwanag ko sa iyo. Si Martin Luther nagtanggal na 7 aklat. Ayun ha. Tinanggal ni Martin Luther yung 7, ginawan 60 lang. 60 books. Kasi si Martin Luther, ayaw niya sa ganung libro. Inalis niya sa lumang tipan. Mababasa yun. Sa history pa lang, si Martin Luther nang unang tumalikod. Ama nyo kasi si Martin Luther sa sunungaling. Pwede bang Wala makapagtanong, na akong sagot. Michael? Ano po ba tatanong nyo? Alam niyo po yung apocryphal book, Kuya John Michael? Yes naman po.
Okay, sino ang nagdagdag ng apocryphal book sa Biblia, Kuya John Michael? Yari. ChatGPT mo na. ChatGPT mo na. Nako. ChatGPT mo na, John Dapat Michael. dalawa. Oo, parang di na halatang nag-ChatGPT ka. Dapat split screen. Oo. Halata eh. Pero okay na ako doon. Sino nagdagdag ng apocrypha? Pero okay na ako doon, Kuya Bay, no, umamin siya bandang huli na yung Vulgata Latino translation pala, no? Okay na ako doon. Yun yung Kuya Bay, mga hindi kinasihang aklat. Kasi ang kinasiyang aklat lang, Kuya, ay 66. Uy, nawala na. Tumakbo na. 66 lang, Kuya. 7. Yung Macabeo. Diba yan? Tingnan natin sa ano. Sa... Kuya Aaron, magandang hapon po sa'yo, Aaron. Magandang hapon, Brother Bay. Brother Bay, mali kasi tanong mo. Ang tanong mo, sino yung nagdagdag ng apocryphal books? Mali. Sino yung nagbawas dapat? Kasi may 73 books na bago nagkaroon ng 66. Kung ano, Kuya, Tobit, Judith, Wisdom, Esther. Sirach, Baruch, tsaka Maccabees 1, Maccabees 2. Nauna yan, bro Brewista. Nauna yan, tinanggal lang yan ng Protestant noong 16th century. Hindi nila kinanonize yan. Pero sa canonize ng mga early church father, kasama yan. Oo, sa atin, ang tawag natin dyan, Deuterocanonical books. Oo, sa mga Catholic Bible, kasama yan. Oo. Lahat ng Protestant tsaka INC, MCGI, puro 66 book lang. Pero ang Greek Orthodox 83 or correct mo na lang ako, Bro Bay, kung mali. Nasa 83 ata sa kanila, sa Catholic 73. Ay, so ang Orthodox, Kuya, ay 83 books ang ginagamit nila? Kuya Bay. Ang alam ko mas marami, mas 83. ano sila? 83 tama si Bro Angelo. Okay. Ngayon ko Kasama lang sa kanila yung Book of Enoch. Tama ba, Bro Angelo? No, Nasa kasama kanila sa yung Book of Orthodox yun, no? Enoch. Nasa Orthodox. Oo, kasama. Utopian yan, tama si Sil. Ayun. Pero yung tanong kasi kanina ni Bro Bay na sino nagdagdag ng apocrypha? Pasensya ka na, Bro Bay, medyo mali. Ang tanong doon dapat sino yung nagbawas? Oo, yun. Kasi 16th century, sinama ni Martin Luther yan sa thesis niya na hindi canonized ng mga Protestant yung Deuterocanonical ng Catholic Bible. Kasi nung around 300 to 400 AD, nung nagsalin si St. Jerome, kasama pa yung Deuterocanonical nun. So, paano nangyari, Kuya, na yung Orthodox ay 83 books ang ginagamit nila, then in Catholic ay yung ilan ngayon? 77 books? 73. 73 books. Ayun din, bro, di ko rin maintindihan sa Orthodox kasi kung nabasa ko lang dumaan sa article na 83 books yung Bible nila. Yun yan, gaya ng binanggit ni Brother Angelo, kasama rin sa kanila yung Book of Enoch. Traditional kasi sila, bro. Kung ano talaga yung mga naunang mga scripture. Okay.
83 books. Ang dami, no? Kaya nga. Oo nga ang dami. Pero pag nakikipag-debate naman ng mga CFD, in fairness naman, hindi nila ginagamit yung 73 books. Doon lang sila gumagamit sa 66 para para magkasalubong sila ng ka-debate ng Protestant or INC. Yun nga rin ang napansin ko. Pero kapag usapang purgatorio kuya ay may ginagamit silang unang Makabeyo po. Ikalawa Makabeyo 12, nasa 12 yun eh. Yung pinapanalangin yung yung mga patay na. Pero hindi nila in debate, hindi nila ginagamit yung ikalawang Makabeyo. Hindi talaga sila gumagamit ng Deuterocanonico. Hindi kasi bro pag useless parang kunwari kalaban mo mislang patutunayan na Diyos si Kristo ayon sa Biblia. Pag gumamit sila ng Quran, di mo rin paniniwalaan, so useless. Kaya doon lang sila kung ano yung usapan kung ayon lang sa Biblia. Parang ganun yan. Kaya hindi ginagamit yung Deuterocanonical. Okay, gets ko na. Pero paanong ginagamit ng Orthodox yung